Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:05. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at trabaho, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayang hapon mga kabyanan, welcome sa isa na naman edisyon sa programa Bantay Banwa. Bing pabyana ini, temporaryong nagatalaos kay Paul Tarosa subong yang edisyon, July 17, 2025. Madamo kita luyag nga igadulong sa inyo mga kabyanan na impormasyon, particular man sa pila kabong suspension sang klase subong yang adlaw bangod man sang sining aton nga ginabatyagan, no? Ang panahon. Ako sa diin, ginapabaskog maninisang Bagyo Crising, Western Visayas, particular Antique. No? May mga report kita nga nabaton and just earlier, bago kita mag-umpisa sa ato singa program, ang pagpakigangot ni Hope Torichantes sa bahin sang Antique. Nevertheless, may mga araman nga mga programa gihapon, no, nga gina-cover ang Radyo Pilipinas, si Miriam Grace Erenieta, yara sa bahin sang Pasig City, ang aktibidad sang Department of Agrarian Reform. Ma-update kita man sa bahin sang Iloilo province, no, later on, no, pagkatapos ang Pag-asa Iloilo, magapakigangot kita with Janelle Baclay sa estado man sang province of Iloilo. Bangod ban sinisang panahon mga kabyanan sa buong adlaw. Unahon naton ang pagpakigangot sa bahin sang Pag-asa Iloilo sa aton nga linya. Ang Pag-asa Iloilo si Leonor Silvestre. Hibalon naton kay Leonor ang latest sa nakatsang panahon. Mayong hapon, Leonor. Anong latest sa nakatsang panahon? Hi, hello everyone. Good afternoon. Muli nga itong latest weather update para sa subong nga adlaw Thursday, July 17, 2025. As of 10 a.m. pag ng agang, binamonitor natin nga si Bagyong Crising or si Tropical Depression Crising. Gina-estimate natin nga ang iya sentro may kalayoon 520 km east-northeast of Huban, Sorsogon or 470 km east-northeast of Perak, Catanduanes. May maximum sustained wind na 55 km per hour in the center. So, gustiness na up to 70 km per hour. Ang iya present movement sa bong or ang iya hula is pa-northwestward at 25 km per hour. Samtang southwest nito naman ang padayon na nag-apekto sa may Mindanao and the western sections of Luzon and Visayas. Bangod nila na sistema, ang western Visayas maka-experiensya sa mga occasional rains tungod sining hangin habagat or ang southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin natin na rin na maghahalin sa direction southwest to west na magadalatang makasarangan ng pagbalog ng atong kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:35 a.m. kag magatunod ini 6:16 p.m. karon sa hapon. Kung kamay niyo nga itong latest weather update, halin dito may Iloilo Doppler weather station ako si Leonor Silvestre. Madamog din nga salamat. Yes, Leonor, ang ining bagyo, bali
magapabilin siya sa Philippine Area of Responsibility until when? Possible ang iya exit, ma'am, by Saturday evening or Sunday morning, ma'am. Ang iya nga direksyon pa taas, no? Yes, ma'am. Ang iya movement pa north-northwest at 25 km per hour. And possible nga mag-landfall siya, ma'am, sa may mainland Cagayan by tomorrow, July 18, sang gabi or Saturday sa early morning, ma'am. And any other nga disturbance outside par? Magluwas ni kay Bagyo Crissy? So far, wala naman kita man monitor pa nga ibang nga water disturbance aside kay Bagyong Crissy, ma'am. Sa inyong radar, diin nga mga area ang nagadamol ang ulan kay we know ang sabahin sang Antique gabaha sa Bacolod City kag iban pagid nga area. For this time sa sini nga mga inoras Lenore, diin ang daw may heavy rainfall. Based man sa ating nga radar image, ma'am, sa may Antique ang may pinaka damol nga like dako nga pag-ulan nga nagatupa dito sa may sa may Colate, Tibiao, ang Baybasa nga yung mga area sa may western part. Kulasi, Tibiao, kag western part sang Colate, Tibiao, kag Baybasa. Ang Barbasa. Pag Bacolod City, kumusta? Pag sa northern part sa Iloilo. Dito man like nag-inulan nandito sa mga light to moderate nga pag-ulan. Okay, sige. So, diri sa Iloilo, ang amo kita batayan namon diri, expect kami later sa gabi pa ang pagtupa sa ulan giyan. Yes, ma'am. Ang ato ng base ma'am sa ato nga weather advisory number 8 for ang forecast rainfall natin for today to tomorrow noon. Ang Antique naka-experience sa more than 200 mm of ang rainfall. Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental, possible maka-experience sa 100 to 200 mm rainfall. Kag Aklan, Capiz, possible maka-experience sa lasa 50 to 100 mm rainfall. Based na sa ating weather advisory number 8 na forecast rainfall. Just to southwest monsoon. Okay, sige. Lenore, salamat kid. Salamat mo po maayong adlaw sa lawat. Pilipinas. Nabatian mga kabelan ng pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sang lakat sang panahon, maulanon gid, no? Particular sa bahin man sang Antique, sa bahin sang Capiz, no? Kag different areas in Western Visayas, maghalong-halong particular sa mga area balang nga gina-landslide. May komprehensibo nga report kay ina sa bahin sang Antique, no, sa pag-interview ni Hope Torrechantes sa Balita Sosyal sa bahin sang Antique. Hibalon ta naman mga pagpaghanda sa bahin sang province of Iloilo ang ila siniya nga preparar, no, sa mga area man sa probinsya kung ano ang ilas ng mga ginahimo, no, sa bahin sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Also, ang Department of Education, pila na to kay kabilog kaina daw, almost majority of the sa sining mga eskwelahan sa bahin sang probinsya sang Iloilo, nag-suspend sang ila sining nga klase. So, makuha kita bala report from Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Jen, may nga po Radyo Pilipinas. anong report, Jen, from Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council? Naglabot na sa 22 ka mga bulutuan ang nagdeklara sang class suspension sa probinsya sang Iloilo kasunod sa maulanon nga panahon. Inisuno sa monitoring sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sa aton nga interview mambing kay retired Colonel Cornelio Salinas, ginpayag sini nga dako ginang bulig sang early declaration sang suspension sang klase kay hindi na makompromiso ang mga kabataan. Mayara sing 3 ka mga river system nga gina-monitor ang aton sini nga PDRRMO
ngati amo ni ang mga suba nga mga dalagko kumaga diri sa may bahin sang probinsya mo ning Halao River, Tigom River kag ang Ulian River ngati posible ini ma-overflow kung magsigi-sigi ang pagdatupa sang mabaskog nga pag-ulan. Ang mayo nga balita kay wala pa sang na-record ng evacuees no sa aton siniya nga PDRRMO mga as of 11 AM kay nasa aton na interview si Colonel Salinas nga wala pa sang evacuees kita nga na-record santo sa ila siniya nga pag monitor pero gina target gid sa PDRRMO kasunod sa mando ni Governor Defensor nga dapat mapabilin nga zero casualty ang probinsya sa sining epekto sa nga bagat nga mabaskog nga pag-ulan diri sa may area sa Western Visayas. Pamatian naton si PDRRMO Chief Retired Colonel Cornelio Salinas. Sa sinang pamangkot, no? Wala kita kang evacuees, no? Hindi evacuation center sa probinsya, ng mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, kundi nga suspension of classes lang in 26 municipalities. So as of now, 26 ka municipalities na ang nag-declare sang suspension of classes. 22 at all level, kag 4 nga selected levels lang ang Miagaw, Leon, Concepcion, kag Baratacuyo. Ang aton sir nga rainfall warning daw ginalerto kita sang Pag-asa nga daw magalawig pang pag-ulan-ulan. Kumusta subong ang inyo sining monitoring kag ang inyo sining pag-paalerto sa aton tagsa ka mga MDRRMO sa Kabanwahanan, Colonel? Ang epekto ni Bagyo Krising noon, mananan natin nga sa Northern Luzon area na siya. Pero ang mabatagan natin na magalumon subong kagmainulan ni iyan ni Southwest Monsoon or ni Habagat. So nga ito mga NDR subong, ang itamonitor nila ang mga flood prone areas wala natin. So that kung magtaas kita man ang mga tubig, they can come up with a decision to do a preemptive evacuation kung may kwensagi man sa mga amo na affected area. Ano gid nga mga banwa sir ang daw masiling aton nga inyo ginatutukan subong nga daw flood prone gid kag mayara sing mga the previous nga mga experiences nga daw may pagtaas gid gulpi ang tubig, Colonel? Tandaan naton mga river systems, Along, Palaor, Tigom, Ulian River, no? Kamuni siya ang mag-apekto sa pagtaas ng tubig, no? At may chance na mag-overflow dahil ang mga pangpang. So, along at ang mga banwa, ang mga magigan siya, ang siya mag-apekto ang masarat niya media sa pagtaas. Kaya pagtaas man ang tubig sa mga river systems ngayon. Napatihan si Retired Colonel Cornelio Salinas, no, aton sini nga PDRRMO Chief Mambing. So far, good news kay wala pa sang evacuees kita, no, diri sa may probinsya sang Iloilo kag padayon na ginamonitor ang aton siniya nga mga dalagkuan nga river system, no, nga mo gid ang naga-overflow sa tion nga magbaskog ang ulan sa probinsya sang Iloilo. Tako galing nga factor dyan, ang ang early ba lang pag declare sang suspension sang klase, no? So amo gid na ang pangabay sa aton sini nga PDRRMO nga kung pwede temprano pa ang declaration sang suspension sang klase nga ara ini sa prerogative sa aton sini nga mga mayor. So as of the latest, 26 ka munisipyo ang nagdeklara sang wala klase, ang 22 all levels ang wala sing klase kag may apat nga daw kinder hasta sa senior high school Mambing. Sige, update ang nato ni na later naman, no, sa mga dugang information sa bahin naman niya sa probinsya sang Iloilo. So mabalaan naton siguro ang advisory sang Pag-asa sa hapon kay diri nagabase ang aton sini nga operation center sang mangin declaration para naman niya sa buwas nga adlaw. Amo ni madulong aton nga balita para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Thank you very much, Janelle Baclae, mga kabiyanan sa pagdulong sa aton. Sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Sa bahin naman sang Negros Occidental, ibalo naton bala, no? Mga natipon nga mga report, inihigi ang pagbantay man naton, alerto kita sa mga
areas nga may mga reported man nga mga incidents, no? Baha, landslide, suspension of classes. Ibalunda naman sa bayan ng Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang report from JP Hervas. Japes, good afternoon. Mambing kung padayon ang epekto sa habagat kag ginpapaskog sa bagyong Krising diri sa Panay, amuman ang epekto dito sa bahin sa Negros Occidental. Sa karon misming padayon ang pag-coordinate sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRMC NIR sa mga LGU kag provincial government para sa dugang updates. Pero sa inisyal nga impormasyon nga ato nabaton, naglapot na misming sa 27 ka LGU out of 32 LGU sa Negros Occidental ang nagsuspende sang klase sumungad daw sang Huwebes. Ini ginalakipan misming sang syudad sang Kabangkalan, Himamaylan City, La Castillana, Bago City, Binalbagan, Isabela, Sipalay, Hinigaran, Calatrava, Pontevedra, Camayan, Hinubaan, Pulpandan, Valladolid, La Carlota, Ilog, Bacolod, Victorias, Moises Padilla, San Enrique, Ibi Magalona, Talisay, Silay, Capitolio, Don Salvador, Benedicto, Manapla, kag Murcia. Ang ining numero misbing, no? 27 out of 32 sa mga nag-reflect nga malapnagon gid ang mga pag-ulan dito sa bahin sa Negros Occidental. Samtang na-interview man sa mga katapos ng media si Ma'am Irene Bell Protenia, ang head sa PDRMO, sa diin na naghatag siya sa pinaka-update lagip din misbing nga may mga na-record nga mga pagbaha sa Banwa sang Hinubaan, Kawayan, Kabangkalan City, Himamaylan City, Banwa sang Binalbagan, Ilog kag Moises Padilla. Pila sa mga pagbaha nga ni misbing may kadalumon nga yara sa duha tubtob, tatlo katapat kag may mga dalulon man nga sa karon hindi pa maagyan. Yari bala misbing pamatyan naton ang tingog ni Ma'am Irene Bell Protenia, ang head sa PDRMO sa interview sa media. We are flooded household naton, tapos meron na mga flooded na mga roads, tapos meron ni level siya, tapos ang sa ilog sa Subong waste level naman ang pinaka-flooding dito. So pero as per na Castellana nang wala naman nagawalan dito, so nagapanaog na ang tubig pakadto naman sa Hinigaran, sa may Moises Padilla kag sa may Binalbagan. Ang gina-evacuate ng mga evacuees kaya ano siya figure na dito. As of the moment, ginakulit pa namin sa Cebu sa Operation Center ang number din. Pero meron sa ilog man ang passable pa man ang aton nga roads sa Dangkalan. Kaya meron siya sa 2 to 3 feet na height ang aton nga pagbaha. Diyan sa may going to Candoni, hindi naman siya passable. No? So, sa Castellana, hindi na passable ang ilang highway sa may Barangay Kapaglaan due to uprooted trees. Pero I think nila-clearing naman siya sa Subong sa ina. So kahapon sa kaagahon, may na-experience man na power outage sa Sipalay, may 17 ka barangay, talo ng balik ng daya may ismiyan na lang mga yung barangays na doon may internet na power. Ang disinimisbing maduduman nga pila ka mga pamilya man sa Banwa o sa syudad sa Talisay, Bacolod City ang baha sa nagdiga-diga nga weekend rason man sa pagpuspong o sa isa ka aktibidad kuntani ni Presidente Marcos dito sa syudad sa Bacolod. Okay, sige. Ilang report madulong natin sa pagpalagad sa programa Bantay Banwa para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Thank you very much, JP Hervas, mga kabiyanan. Sabay naman sa Negros Occidental, estado dito. Akon sa diin ang pag-suspense ng klase man, bangod man sang malain nga panahon, subong iyang adlaw. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. From Negros Occidental, ang mga detalye kag impormasyon, pagasaylo kita mga kabiyanan, Pasig City sa Iloilo ang pagkuha naton sa aktibidad man sa bahin sang Department of Agrarian Reform. May mga distribution of Certificate of Land Ownership Awards, kagiban pa nga mga programa no, sang DAR, Region 6, sibalo naton ang mga detalye sa report ni Miriam Grace Elenieta. Magluwas sina no, kabilugan naman nga class suspension sa bilog no Western Visayas. Pinas, Radyo Pilipinas. Report. Yan, maayong hapon, anong latest sa bahin sang DAR activity dara sa bahin sang siyudad sang Pasig? Yes, Ms. Bing, tuntunan ang pag-ibay kailan mo sa ating mga African Reform Beneficiary because finally, na-award na sa ila, Ms. Bing, no, ang land titles, Certificate of Condonation with Release of Mortgages o Kukrum, at iban pa no, nga mga support services sa ila tanan, Ms. Bing, no, mga lapit ini 30,000 sa mga Agrarian Reform Beneficiary diri sa Western Visayas or particularly no, sa Panay Island kag sa Guimaras ang nagpaton ka inano sa mga assistants gikan man sa ato na Department of Agrarian Reform. Kiniwat ini Ms. Bing, no, ang pag-turnover sa mga assistants sa ato na PROA, sa ato na e-titles sa Kukrum, no, sa City of Pasig Arena. Wala nakapugong Ms. Bing ang madamol nga ulan kay ina dito no, sa syudad sang Pasig para sa paghihiwat sa sini nga mga pag-turnover no, sang assistants sa ato nga mga ARP. Kipakunahan kay ina Ms. Bing sang ato no nga duwa ka mga undersecretary sang DAR ang ining paghatag sa assistance laki no si Yusef Jeffrey Palmares kag si Yusef Joseph Angelo Martires lakip man diri Ms. Bing ang mga or may ara man dito ka inano sa area ang ato nga mga assistant secretaries kag pinano ka mga opisyal sang syudad sang Sini kabukusan Ms. Bing nga 275 ka Certificate of Land Ownership Award o kung KLOA nga may area nga masobra sa 283 hectares ang ginhatag sa aton 183 ka ARB ikat ini sa Panay kag Guimaras Island mga pag-uini siya Ms. Bing nga mga lupa. Nag-turnover man ang aton nga DAR sa 621 ka electronic titles nga may area nga more than 702 hectares. Kung sabihin award ini sa 361 ka mga ARB sa italom naman niya sa support or parcelization of lands for individual titling o split project kag more than 39,000 Ms. Bing na certificate no of condonation with release of mortgages sa ato masobra 29,900 ka mga ARB ang manami diri Ms. Bing no kaina gin-emphasize kino sang ato nga duha ka undersecretaries nga sa italom no sang pag-award naton sa certificate of condonation with release of mortgages wala na sang bayran pa ang aton nga mga ARD kumbaga Ms. Bing matula na no ining monthly nila no nga kinabayran nag-upload ini Ms. Bing kung sumahon naton tanan no nga mga beneficiary sang aton nga Kukrum ang ila bayaran Ms. Bing is 1.1 billion pesos. So imagine no pinaagi sa sini nga programa sang aton nga dahil wala na bayaran ang aton nga mga ARD nga beneficiaryo no sang aton nga Kukrum. Magluwas diri Ms. Bing no sa KLOA sa e-titles kag sa Kukrum nato nag-atat man no sang assistance ang aton nga DAR masobra sa 75 million pesos nga bili naman ini no sa mga support services pinaagi diri no sa sustainable and resilient agrarian reform communities o kon Sure Art project sa 26 nato no kapili nga mga agrarian reform beneficiary organization sa Western Visayas. Lakip diri Ms. Bing sa ginbaton nila no ang mga farm machinery, ang organic fertilizer kag tissue culture laboratory items kag equipment. Ari ba na Ms. Bing no ipapakita lang no sa aton nga mga tagpalamati ining response message no sang isa sa mga beneficiaryo nato no isa sa mga presidente sang aton nga ARPO diri sa Sibunag, Guimaras, si Sir Joel Guavino Sr. Pamatian pa na nato Ms. Bing no ang iya diriyang mensahe. Sa amin, na kayo pasama sa oras na ito. Ako po si Joel Guavino, kung mga Vice Sibunag Guimaras. Isang pag-opisyal ng mga Artist Association. Napakalaki po ng tulong na sa aming beneficiaryo. Simula pa noon, kami ay naging arbo. Ramdam na ramdam po namin ang mamalasakit at tulong ng gobyerno sa aming magsasaka
kahit kung gaano kalayo, ang tutuloy po namin ang tutuloy niyo. So salamat po. Maraming salamat sa DAM, sa pamumuno ni na Secretary Estrella, Yusek Palmares, Yusek Marquez, Asik Dimorito, at iba pang opisyal na ngayong taon, nakamit po natin ang hingit po lang 1.6 million na makinarya kabukas din natin ng sustainable and resilient ERCS project. Wala pa po na, Pastor Guimaras. Tapos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. At ito ay hindi lamang mula sa ating mga Bayanists Association, kundi sa mga kapwa members na sa atin po ng Hordan at Sibulan na kung saan may kabuhang po na 30.4 million na maka-benepisyo sa 804 na ARBs. Muli, ang kabalik ng Birino sa pala ni Sir Joseph Balbino Sr., ang presidente na sa ating mga Ambient ARB Association Incorporated, dito sa Sibulan, Gumaras. So, ang ilan ng association din, nagbatong din sa machinery equipment, upon FME of organic fertilizer, maloonin din na sa 5.7 million pesos. So, sa Birino, Sir Balbino, Batsagan, nila ang humig pag ang concern ang pagmalasakit ng isang gobyerno sa ilang mga nanununa, especially sa ilang mismong mga madalo ang ilang area, pero despite this lampot o mabagsagan nila dito sa ilang area ang pagpulikit sa katong ng gobyerno sa atong nandar sa ilang mga nanununa mismo. Yes, kanami yan kay ang programa sang karon iyang ahensya sang Department of Agrarian Reform bali dulaon na tong mga utang nila, no? Ihatag pa clean title para sa ila. And siguro naka-chance kayan nga makakuha sang reaction aside from kay Sir Gavino to kay ina bago lang na pabati no for the SONA ni President Marcos. Yeah, correct na. Hindi na nakakuha na kita to sa pila ka mga reaction o kung mahambal sa pila natin sa mga ARB beneficial. Isa dito din sa nalabot sa kagina si Dionisio Diana, isa sa mga beneficial ng promise din ang mga ba lang nadula or matula na ang sila kalayran na kung sila utang according din sa ilalang state, isa sa mga pinakadakot dito or major na project kung sabihin mo impact din para sa ila bilang kasaman sa ARB. Ining kukurom ang dimension natin sa ila. Hindi according to imagine, madula na ang ila ginabayran every month sa ating na Land Bank of the Philippines. Naagi sa na programa sa ating mga gobyerno. So, madamot sila mismo sa ila dito, hindi sinatuwa sa inigo. Ito mo din ang person, despite ganino, for example, sa ato, sa Western Visayas, na lain ang siyang po, nag-ulan-ulan, may mga kauturan kita gikan sa Guimaras na nagtabot-bubot ko para nga personal na magbato ng sa ila na assistance o kung hindi award sa ila sa ating mga gobyerno. Habang nga ito din, ulan ka lang sila yung mabatong sa assistance. Pero wala si Secretary Estrella, no? Si Yusek Palmares lang. Yes, Ms. Ding. Wala si Secretary Conrado Estrella. Ito may event ng Ms. Ding sa another region. Actually, gusto niya kanya ako rin dito yung Secretary. Siyempre, gusto niya kanya ng mga padulong sila sa akin sa Western Visayas para matunaupdan ang ating mga kautuan. Kasi madulungan sa mga tagpalamat. This is not the first time natin ang bar natin nagiwat mo sa pag-award sa tuwan natin sa mga entitled sa iban pa ng mga support services kung madulungan sa ating mga tagpalamat. Mula po ang may presidente ganit mo ang isaman sa mga nagpangunat sa pag-distribute mo sa CLOA sa mga entitled last time diriman sa aton sa syudad ng Pasig. So, si Secretary Conrado Estrella din mo, may event man siya, another event man sa Bardic to, somewhere sa Jensen. Ako din kami sa aton na Yusek Palmares. Pag isa tani ito gusto niya man makaubod, unfortunately, na kinala nila kumaon. Ining mga events na sang Bardic ginalagas nila mismo nga ma-award na sa aton mga ARB lugar din nila sa aton sa Western Visayas but all over Philippines ang mga titles, ang aton mga kulakon mga farm machinery natin mismo. Okay. Yan, on the other hand, I know may data ikaw
sa kabilang no nga class suspension sa Beluga Western Visayas. Go ahead. Sa diri sa Western Visayas mahud man no sa pag-ulan-ulan no mati ginadalaman ini no o sa monsoon no o dapat ng sa monsoon ni gipabaskog man sa bagyo ni ara kita misbing no nga masobra sa 1,000 sa mga bulutuan all over Western Visayas or diri sa ato na sa Panay Island sa Dimaras no nag-suspend no sa in-person classes. So sa SPO Antique 539 sa mga schools ang nag-suspend no sa in-person classes. Sa SPO Iloilo 531 sa schools. Sa SPO Capiz 141 schools. Sa Pasay City ito ka inanisbing na sa abang area 45 sa mga bulutuan ang nag-suspend ng in-person classes. Sa Iloilo City with 66 na sa schools na nag-suspend ng klase. Bungod misbing mo na wala sa in-person classes, nag-shift din no, sa alternative delivery mode ang aton na mode no, sa pag-klase doon silingon, kita sa kombinasyon sa online, ni ara magagamit din no, sa modular o module na mode of learning sa aton na mga estudyante. So, inimisbing no, according sa aton na Department of Education Western Visayas, naglapo sa 418,000 plus na mga estudyante no ang apitado sa pag-choose sa sinima ng mode of classes natin sa ABM. Ini tanan din declare no sa aton ng mga local government units. So amo ining bultan na aton na kapitan misbing as of 9 AM ini mga status wala pa kita makuha sa data out of 1,322 na ito ng mga schools today kung wala ma-resume na hindi sila na tumuro sa klase. So bantayan ini mo sa aton man ng mga pagpalamati sa Radyo Pilipinas Iloilo. Okay. So balantayan gihapon yan no kay I don't know ara gihapon ang Bagyo Crising although pasaka siya kag bala may suspension of classes na naman balantayan ni na boss. Yes, correct ina nasbong naghulat man kita no sang deklarasyon sang aton nga mga local chief executives although matig na emphasize man sang aton nga Department of Education ni ara man sang gahumang aton nga mga school heads o mga principal naton mga mag suspend ang klase ito things mo nga risko o nabutaw na sa risko ang aton nga mga estudyante kag aton man nga mga manunod. Okay, sige. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. Thank you very much, Mio yan. Grace Ereñata, mga kabiyanan, nabatian ng mga reports sini. Detalye sang isining coverage sa bayan sa Pasay City sa pagpanagtag sang bulig, no? Ining sa pagpanagtag sang certificate of titles sa mga ARBs, so kung agrarian reform beneficiaries, no? So congratulations sa mga aton sa niyang mga mangunguma all over Western Visayas. Nagtabok pa ang sabahin sang iban nga mga probinsya no sakop sang Western Visayas, mga kabyanan. And ang suspension of classes sa bilog iyang rehiyon, balantayan ta for today, no, since nga may mga ara gid no kada probinsya may ara sa mga pag-declare sang sining class suspension nga face to face. So bali tomorrow hibalo nato naman kag nakita nato nabatian man ang report ni Janelle nga kung sa diin dako nga bahin ang paghatag sini o pag-declare sini sang mas temprano sang mga local chief executive sa class suspension, no. So dako gid kay namigid man niya mas temprano mas hindi na maduya no ang mga estudyante nga magpadulong sa mga eskwelahan. Radyo Pilipinas, report. Maghahatag ako na isang pila ka mga panundong mga kabyanan, dugang nga mga detalye. Hopefully makakuha kita contact sa Bahinsong Office of Civil Defense. Hibalo naton kung may mga reported na sila o kung nabaton nga report from different provinces sa mga areas, for example, nga may baha, no? So bahin tugan isang Negros. I don't know kung pwede pa nila ma-report, no, since ang Bacolod City is part na sang Negros Island region. So hibaloon tayo ng mga kabyanan. Stand by. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding paghahilo, panghihina, kung may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh.
Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sis naman ho, akong bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka Ninanais, hindi kailangang Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Philippine Standard Time mga kabiyanan, it's 2:45 sa ato nga pagbangalagad sa programa. Ang aside from sining aton balantayan o ginabantayan nga malain nga panahon nga sa dalaman no ginapabaskog ni Bagyo Krising mga kabiyanan, ang pila sa mga concerns man naton ang sabahin sang masakit no, and ini isa sa ginatumod gidaton nga permi gid iya no, halos kada tuig ang pagbantay naton sa number of cases sang dengue. Si Provincial Health Office Chief Dr. Socorro Quinion may mga hindi mo nami nga mga balita mga kabiyanan, information may kaangtanan sa dengue. Kay latest update is may isa na naman ka napatay bangod sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Yari ang mga June 24 detalye ni Dr. Maria Socorro Quinion mga kabyanan no. So hibad ipamatian naton bala ang iya sini iya nga pagdulong sa aton sang mga information. Ginaton nga pahibalo sa tanan nga may isa na namang kita kapatay sa dengue. 27-year-old female from San Rafael, Iloilo, who was admitted last June 24, 2025, died the same day, June 24, 2025, diri sa City Hospital naton. Ini siya, nagindala-dala nila ang iyang kunutang kaso, kag sang daw hindi naging manami ang iyang pamadyagan, gindala siya sa hospital sang June 24, kag dito, wala na natabangan, napatay siya on that same day. Ang aton nga cases sa probinsya sang Iloilo naglabot na sa 2,927. Upod na diri ang 11 naton nga napatay. Kag sa sulod sang isa lamang ka semana, 247 reported new cases. So ang number 1 sa nga banwa nga may pinakadamo na sang kaso amo ang Uton with 203 total cases kag may isa ka patay. Kag ang San Joaquin follows with 198 cases. And then Dumangas ang number 3 with 148 cases. Sa Leon with 138. Ang ikalima, among Haniway, which is by the way, sigi-sigi ang pagsaka no? Sa barangay Hibulo, Haniway. And then ang number 6 is ang Kabatuan, 123. Ang Pututan, 117 with including 2 deaths. And number 8 nato nga may pinakadamo amo ang Laguna with 106 cases including 1 death. Ang number 9, Barotac Nuevo with 97 cases. Last week, 3 lang ka barangay ang may clustering of cases sa Barotac Nuevo. Subong 6 na ka mga kabaranggayan ang may clustering of cases dito sa may barangay Kabilawan, Igbong, Lagubang, Munpon, Salihid, kag sa Suol. Ang aton nga ang number 10 naton ang Banwa sang Kalinog with a total of 90 cases. Pero kung ng taon naton, ang aton new cases, ang may pinakataas nga new cases, isa lang ka semana, halin sa Uton, followed by Haniway nga 27 new cases, Barota
Tigbawan with 21 new cases, which by the way, ang Tigbawan, naga-surge man, no? Nagasaka man, kay ang barangay Para Norte, no, may 7 ka new cases, or may clustering of cases sa Napnapan Norte, Buyuan, kag sa Bangkal. So, amo na ang aton nga mga kinalantaw nga may damo gid nga mga kaso. Pero takdeho ara man, no, pulo gid ang cases nga nagasulod for 1 week alone. Mostly ang aton nga mga pasyente nga 247 ka cases mostly are coming from our hospitals. No, didto sila diretso nagakadto o kung kay may warning signs salin sa aton nga rural health unit, gin-refer dito sa aton nga mga district hospitals. And out of the 247 cases, 50% kid ang confirmed, meaning tested NS1 positive. 22% are probable tested IgM positive, and 28% aton nga mga suspect tested IgG. Pero bisan IgG positive, ang mga pasyente ga manifest sa gihapon sa mga warning signs sang dengue. Sa aton nga hospitals, 71 ka cases ang admit, no, sa subong nga adlaw as per record sang hospital management office. Kapasalamat man kita kay ga-share sila sang data nila, kag didto 71 ang admitted subong sa aton nga mga district hospitals. Although may mga available beds pa, pero kag ang aton hospitals will always make available ang ining mga beds. Pero Nabatian ang pagpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang hepe sang Provincial Health Office sa bahin sang pagsaka naman o sang kaso sang dengue, kag ang pagdugang sang death akon pagkadula sa isa naman ka natatapikan sini o kung nakaangkon sining balatian nga dengue, mga kabyanan. Maghalong-halong, siyempre pa hindi na paghulaton nga mapa-hospital ikaw, no? Ang 4S amo ini ginatumod nga makatap na sang gilayon sang sining masakit. Seek early consultation. Isa din na no, dapat hindi natin kung siya magpa-konsulta. May mga rural health center. Magsuksok sang halog, no? Ang bayo, hindi itom. And search and destroy, mga kabyanan. Kag ining spraying, no, sa mga area, ang fogging, mga kabyanan, isa ina sa mga gidatumod man nga manami, no, kung maayo sa mga area nga may ara sang clustering. Dili na lang anay kita kutob sa aton sing pagpangalagad sa programa ang aton siniyang nga mga partners sa technical side sa studio, si Roy Louis Kaipang, sa Vincent Transmitter si Jeffrey Bitita. Thank you very much, mga kabyanan. Sa ngalan ni Paul Tarosa, ang inyong sining regular anchor, Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential